Nagawa nga po mga idol ng Golden State Warriors na makuha ang panalo sa Game 1 laban sa Timberwolves 99-88 na pinangunahan ni Buddy Hield na merong 24 points kasama na ang napakainit na shooting sa long range na rason bakit maaga silang nakalamang. Tinulungan rin naman siya dito ni Jimmy Butler na merong 20 points, 11 rebounds at si Draymond Green 18 points, 8 rebounds. Kaya sa pagkapanalo, tuluyan na nga po nilang naagaw ang home court advantage laban sa Minnesota. Pero sa kabila niyan, medyo hindi rin naman ganun kaayos ang kalagayan ng Warriors matapos magtamo dito ng injury si Stephen Curry. Sa pag-uumpisa nga po ng second quarter, biglangan sumakit ang kanyang hita na napag-alaman na isang hamstring strain na rason bakit hindi niya na natapos pa ang Game 1. Sa ngayon, sasailalim ito sa ilang mga pagsusuri para malaman kung ano at kung gaano kalala ang natamo nitong injury. Kung sakaling grade 1 ang kanyang injury, kakailanganin nito ng 7 to 10 days na pahinga. At kung aabot ito ng grade 2, posibleng mawala siya ng 3 weeks hanggang sa 1 buwan. Samantala, hindi nga ikinatuwa ng ilan sa mga fans ang pagkapanalo ng Golden State laban sa Timberwolves since nagawa dito ni Coach Steve Kerr ang tamang timpla para mapagana ang small ball laban sa isang big lineup. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi na nga ito nakapagtataka bakit mas epektibo ang small ball ng Warriors kumpara sa small ball ng Lakers. At ito dahil gumagana lamang ito laban sa napakalaking lineup ng Wolves kung meron silang napakaraming shooter. Kung inyo nga pong napansin, karamihan sa Lakers hindi shooter at mas preferred sumalaksak sa ilalim ng basket kesa tumira sa 3-point line, hindi kagaya sa Warriors na mas priority ang paggawa ng tira sa perimeter kaya nila na-outplayed ang Timberwolves. Halos wala rin naman pinagkaiba ang defensive game plan ng Warriors at Lakers kontra sa Wolves dahil pareho silang gumamit dito ng zone defense buong game para hindi sila mahirapang makipagsabayan sa malalaking player ng Minnesota at upang ma-shutdown si Anthony Edwards. Pero hindi kagaya sa Lakers, hindi sila na-intimidate sa laki ng lineup ng Wolves dahil sa dami ng kanilang shooter na siyang rason ng pagkapanalo sa kanilang Game 1. Sa kabilang banda, sa pagkatalo nga ng defending champ na Boston Celtics sa Game 1, delikado nga ang kanilang kalagayan sa second round dahil once na matalo pa silang muli sa Game 2 ay mababaon nga sila sa 0-2. Ibig sabihin na liliit ang kanilang tsansang manalo pa at umabot sa Eastern Finals. Kung sakali mang matalo sila next game, hindi ba labo na mawali sila at hindi na sila makabalik pa sa home court. Kaya kakailanganin nga talaga ng Celtics na gawin ng lahat para maipanalo ang Game 2 dahil kapag natalo at na-upset na naman sila, posibleng eto na ang katapusan ng kanilang kampanya. Pero ayon kay Jason Tatum, syempre hindi rin naman nila hahayaang mabaon sa 0-2 dahil sisiguraduhin nga nilang maitatabla ng team sa 1-1 ang bakbakan. Sinabi nga nito sa interview na mas magiging agresibo sila sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Hindi nga po nila bibigyan pa ng kahit anumang momentum ang New York Knicks since mas desperado sila ngayon na manalo kumpara si Game 1.